Paambit ang Ginoo, di mo share, di mo create. Wa siya mong exercise sa iyang kinaiya, isip, gugma. Sa iyang attribute nga love. Nya kanang love nga attribute sa Ginoo or mercy. Mercy ba? God is divine mercy, di ba? One of his attributes. Sabot na mga attributes nun. Isgutan naman na Brother Ramon Dre sa katong mga nangatin sa una. O sa mga bago. Attributes, mga qualities kung unsa ang Diyos. Nya doon naman ni duha ka classification sa divine attributes. Attributes of God in the order of nature o attributes of God in the order of operation. Operation kung in relation to creation ba? Yun sa niya pag-operate as God. Nya attribute man niyang mercy or love. Mo create siya, mo share, mo paambit, mo buhat, mo operate that way as love. Yung mo ingon ka, mo nang gibuhat as Ginoo kay mo na yang nature, laban siya. Di pwede nga di siya mo share. Nanay problema, anong problematic mga statement eh? Para ninyo. Oh, ang dating nga murag na necessity sa parts Ginoo. Oh nga, necessary gyud sa mo create. Kaya kung di siya mo create ay mawa ang iyang pagkagad. Isip a loving God. Nya ang dugma ningo wa may necessity sa parts Ginoo. Internal ug external. So ang answer simple lang, ni create siya, freedom niya. Kana lang para di ta malibog na. Yan ang choice. Out of pure freedom, ni-create ang Ginoo. Nya kani kay ni-create siya, nya ni-share siya sa iyang himaya. Yan ang choice. Dili tungod kay kinahanglan gyud niyang buhaton. Yung murag nay demand ba? Walay demand eh. Walay demand. Nya napoy libro na basahan ana nga ningon gyud siya na gyud demand. Pare pag nagsuwat. Ganahan mo tong libakon. Pwede ra na tong libakon. Anyway kay ako tuloy ningon ang katikisim basta ang pare or ang isang kinsang tawhana magbuhat og bati moral evil yang gibuhat ba di gina nimo isulti-sulti sa kinsa gawas og report na nga kinahanglan nimo i-report sa NBI hala si kuan dito gikulata gitulis ana kay angan hindi mo isulti dito dakpan dito pangulata pero kanang imong gimarites ang evil ba di na pwede moral evil man pero manudlo ganing sayop pwede gini mo isulti kana kung sigurado kang sayop na siya imo na confirm ba na pangutahanan nimo na klaro gini mo maayo 100% naka-ebidensya kay butsahay basig nagtuo kag sayop siya ikaw ra dito na sayop ug sabot ipataka kag report dito so i-confirm gini mo maayo ari lang nako nganlan basta kamo bantayan lang ninyo ning mga pagtulunan na kung mabasahan ninyo ha so ingon ka kasi pwede ra gyud na siya confirm mo nga nanudlo ning sayop tawhana pwede nimo isulti suban 100% ha certainty ha gibadlong na siya badlong na sa mga obispo gibadlong na sa simbahan nga sayop na, so certain 100%, pwede ni mo isulti sa uban nga mag-amping mo ni tawhana. Kay gibadlong na ni simbahan, nanunudlog yapong sayop. Wa ka nakasaog marites. Miyerkules ra. Di na marites mo sa. Kaya naman, warning man, importante man na makabantay ta kay doktrina mo pagtuo. Dugang atong basahog tiwas, be. Tungod kay ang Dios walay laing rason sa paglalanggawa sa iyang gugma ug kaayo, mitungha ang mga binuhat sa dihang ang Yahweh sa gugma, miabli sa iyang kamot. Kuyawa ni nga statement ni St. Thomas mitungha ang mga binuhat sa diyang ang Yahweh sa gugma, miabli sa iyang kamot. Love and freedom. Pero why necessity ha? Out of love and freedom. Choice gid niya. Dili tungod kay kinahanglan siya mabuhat. 293 atong tiwason. Vatican I explains na kining usa matuod nga Dios diha sa iyang kaugalingong kaayo pagka magkagagahom dili aron sa pagdugang sa iyang kabulahan dili aron sa pagkabot og kahingpitan kundi aron sa pagpakita niini nga kahingpitan pinaagi sa mga kaayuhan nga iyang gihatag sa mga binuhat uban ng absoluto nga kagawasan sa pagtambag og sukad sa pagsunod sa kapanahonan pagsugod sa kapanahonan mibuhat gikan sa wala sa duha ka hut-ong sa mga binuhat ang espirituhanon og physical. So, ingon ani ang paglalang sa Ginoo. Last point nga akong i-share kay para makaambit si either Father Lucas or Brad Owen. So, ako lang ibutang nga last point before ko mo-end. Kaya taas mo nga topic. So, wa pa na ito ni matiwas ang tuyo sa Diyos alang sa paglalang ha. Natas paragraph 293. Asa di pa rin ako kuan ang last point. Nako'y pangutana ganina nga kinahanglan ito bago. Ano sa ito pangutana ha? Continuation na ito. Matubag to sa sunod ng mga paragraphs. So, atangin lang ninyo sa...
Sila na ito tubagon ron. Para na po ito ipaabuton ba? Abangan ang susunod na mga kabanata. O sa ato ang binisaya nga pinulungan, lahi man ang abangan. Kay kanam ng mga apartment o sa Manila, abangan, maghuwat ka. Excited ka mo, paabot ka ba? Sa umaabot nga mga kabanata. So last point nga konsulti, share na ko karong gabi na. So di pa na ko yatag ni Padre or Brother Ramon or Brother Owen, no nga, kining universe nga gi-create sa Ginoo ba? Usa gitawag man niya physical universe, no? So kay physical universe man siya, kinahanglan ang iyang creator outside the physical. Dili pwede nga nailaing physical. So kung mamalandong ka sa universe, makakuha kag hint kung unsa ang klasiha sa creator ang Diyos nga nagbuhat ani. Sa attribute niya ba? Nga espiritu siya. Pure spirit. Absolute. One. Ngayon, kining usa. Matuod nga Diyos. One. Dili pwede nga composite being siya. Ano na parts ba? Kaya ka ng pagka-composite, pagka na parts, determinant na sa pagka na sinugdan. May limit ba? Dili ka infinite. Di ka eternal. Nga ang Diyos kay infinite, eternal man. So kinanglan, pure spirit siya. Imagine ni mo ang universe, nga itong gipuyan mo ra siya ocean. Analogy lang niya, pero di mo gina-perfect ng analogy ba? Naginay kulang-kulang. Naginay kulang-kulang. Murag dagat pa. Nga naglangoy-langoy, tadre, murag isda. Isda nga kanang pakol. Tanong pakol. Murag isda. Nya, ang creator, kinanglan, outside siya na. Kay kaniwa, naman ni sinugdanan. So, ang creator, kinanglan, way sinugdan, outside space and time. O niya, tiwason tani sa umaabot nga mga higayon, sunod Lunes, kung ginawa pa ta, maramag nanunglo. Joke ra. So, salamat kayo sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Ihatag na to ni Father Lucas, no? Mo share na to ron kay time, akuan gani ka ng opportunity, kini alam na to nga, giduaut ang Padre. So, ito po siyang paminawon sa iyang mga share kung sa iyang gusto i-share na to. Tupakpakan, Padre Lucas. Mayong gabi unas tanan, tinuog itong isulti ni brother nga busy kay ko. Mao na nga kung doon ay panahon nga ingon aron nga adlaw, matag Lunes, kung free ko sa parokya, marigid ko. Mga niagid ko karon, kaya wa na makoy schedule karong gabi. Noon doon ay meeting dito, pero akong biyaan. Anyway, subod ako, salamat kayo sa inyong pag-attend ng atong regular Monday schedule sa itong ongoing formation sa CFD. No? Unya, kining naaghas ako pag-ani din, tungkol kay daghan mang mga development sa CFD nga kinahanglan ako po magpakisayon ko kay kuwang kay kog update sa itong mga kalihukan. Unsa niya na katong pagka-postpone sa National Convention dito sa Diocese of Tagbilaran, uwahay kay kunasayon adto. Mao na nga karon kay nakasabot man kata nga doon na tay kaugalingon nato nga Archdiocesan Convention apan doon ay kausaban kay doon ay new development ay padayon gud ang National Convention anhin na gyud sa ato sa Archdiocese sa Cebu. How true is that? So confirm na. Kano saban? Diocesan? Ang Archdiocesan usa ka adlaw. 11 na. O lagi yun. Usa lagi ka adlaw. Okay. Pero sa nasyonal, duha. 23-24. Ari sa ato na yun. Unya, unsa man nakasinabot yun ang atong mga kadagkuan sa nasyonal. Approve na. Yeah, how prepared are we to host? Magsunod-sunod naman yung pag-hosting nato na sa Archdiocese. Inoon, kita Cebu, di na ta angay mahadlok na kay
ekspersyado na ta ng mga inanang kalihukan. Nakaagi na matang kadaghan, mga national, international, Asian, etc. So, mao na nga, kung mao na nga doon ay bagong kabaguhan, pero ang akong pangutana, nga naman eventually nga i-drop out man ng Bohol to host? I-decline man siya ultimately? Ultimately? Ha? Nga sa mga video nato niya, Ramon? Mas maayo diha kay ato ng teritoryo diha. May na diha kay makagamit na diha sa facility seminaryo kay na Father Franz, di ba? Yes, yan. Hibaw man tang Father Franz is the National Spiritual Director sa CFD Philippines, di ba? So, umaw nang hitabo nga fix na ning atong kalihukan niya July 16? Ito sa national, 11 o 16 to? Sa, di mas diocese na to? July 11. Okay. Saturday. Okay, very good. Happy tayo. John, kuha na ko ron, 50 na ko ron. So, less than a month na lang. Pero pangutana, ready na tanan. Nag-process. Nag-andam o nag-process pa? Ongoing ang pangandam. Nala. Okay. So, mauna, kining padayon lang kita sa ato ang kalihukan din sa ato kay mamagini may ato priority ang ato magyod, di ba? Archdiocese of Cebu, CFD. Niya kining nautunta po nga padayon tas to makalihukan sa kada parokya. Wala. Doon na may mga parokya ron nag-open po og CFD. Unsang parokya haro bag-o ba? Wala. Katong pulang bato, ang ito madayon. Wala madayon ng pulang bato. Kini din sa mabolo, wag yung madayon. Nga na ito diri, wahin no madayon, mabolo na ko ni diri. So, ha? Mao na. Palo pagkakita mabolo sa una, doon na kita silang nagkuha na to, nagpasidaan nga gusto po sila nga mag-open ta diha. Dako gani mabulog yun, no? Center po mabolo, una nga kung mahimo, ato ning dayunon, paano pa din yung mabulo? Di ba kita ba to sa Talamban mo yung nagkuha na to? Nagpasiyog na to nga kita sa Talamban, parokya sa Isidro Labrador sa Talamban, kita mo may open dito sa mga parokya. Huwag ganito ba na yun? Wala pa Father. Ha? Magsabot naman sa public ito sila pagkamot naman din ang tuwa. Kasi may point personal. Kita, ilang kauban, ang ilang grupo ni Brother Ramon, no? Sige na ba silang, kuan, naghanap kayo silang mga parokya nga ilan nag-organize niya, kita hinoon, ma-absenta nila. So, unsa may mga laing parokya nga buot nga magpa-open sa ilang kagalingon. Wala na? Asa lagyo Umana? O luguin sana. Anis dukol, wahin on. Ha? Unsa no? Nagkunang layo. Okay. So, question na tingali po sa pag-follow up tingali, kining sa doon. Huwag tayo itag-follow up, no? No? Nadakan pa yung parokya din sa kuwano, sa syudad. Pusa na dito sa kuwa parokya. No? Masugot mo. Ako nagpaabot na ba kung sila sudan ako, kalos ang sugod. Sige. Mahatag po ninyo kuan. Kung sa ba pila ba na kasimana? Pila kasimana? Ha? Napo, kasimana.
O lagi, 20 o 21 topics. 20. Ya sa usa ka adlaw, una may ma-pick up. So nakuha Kaya dili ba, nga to diha, kada Sabado ra magkaha. Ha? Kada Sabado ra. Once a week lang. Kada Sabado niya, napo ka, o 20 ka, napo ka Saturday. So, maduhagin kabuan. Almost. Duha kabuan og tunga. Sige, kaya ako nang ikuan dito. Ako nang ipurso dito sa Banawa. Kay interesado di lang kay mga ministers ta sa mga other mandated organizations. Okay. Nag-submit na pa rin sa itong mga application na documents na ito si Council Delegate mga ibalay sa itong tabang ng maluwa ng Sister Favorino sa approval sa itong application for accreditation sa Council Delegate. Submit na Sa Lomas? Unya, sa may development. Nana itong application. Unya, sa may ilang reaction, sa may ilang decision. Ang ako magod ba, kay kada diha sa Lomas, kaduha na ko nila nila kaduha katulungan ni. May tungo na nitong status din sa CIFDO, kini atong CIFD nga grupo. Ang ilang problema kay nakauna magod sila sa Bradshaw. Sa ito pa, maduha na gina nito nga CIFD Cebu. Ya, mauna mga suggestion ni Sister Favorino nga, hindi man ka mo makasinabot, duhaon na lang mo. Okay na. siya today mo decide pa ba pili kini si Juan as aso. Ha? Sa abin ko Di na madaan. Sa obispo ba di na madaan. Naraman na niya, siya na magod ultimately makadesign na. Di, ang ato lang ba, nga ma-accredited na din itong grupo. Okay na. Pero ang ako po lagi po nga, kuhan ba, ugduha, sa ito pa duha na ang diocesan spiritual director. Nga kay mo claim magig sila nga si Father Peter necessaryo mag-ginaa. Ito nakabutang dito. Giribok lagi, pero ito pa magiging dito. Sa Lumas. O, nakita mo ko sa ilang kuha dito, sa ilang record dito. Yang kabalo ka kasi Sister Fred Nahibaw si Sister Fee, kaming duhas pa ng Fran dito, nag-quick siya. Yatagan na mo sa tanan mga dokumento, tanan nga mga katong letter of kanang isay ni Archbishop Palma pa to nga to revoke the appointment of Father Necessaryo. Ya ilan na magyapong gikuan, padayon. Aminin ninyo, nag-istorya na one-on-one ako ni Bishop Abet about atong problema. Ako naman siya, may ato ako niya kausap mga lugar-lugar nito, mga December tingali nito. May tungkol itong sitwasyon sa CFD Cebu. No? Sa yung ikusbuntay dito, namahaw ko niya. Doon naman ko ilagay ko bumatuyo niya. Apila po din tuyo na ako niya. Ini may tungkol sa atong sa CFD Cebu. So sige lang, ako bahala. Mag-istorya kong Bradshaw. Sabi mo istorya, Bishop, ako siyang ingnon nga, pahilomon ako na sila na. So, mag-instruction ni Bishop Palma pa kada to Bishop. Sabi sa kung saan pahilom, di ba mahilom? Labi na iwaydi, babahanaan ng iwaydi. Inoon, di ka na si iwaydi magina siya. Gahig o magina siya. Gahig magina siya o, bisa kung saan na siya. Gahig o. Very proud. Mao lagi, so, grani na lang, padayon sa ila, padayon pa katuwa, saan taman, mao na maging reality. Mao na maging reality dito sa Cebu, no?
Basta nga, we're confident nga itong grupo is in line yun sa national CFD. Mao na labing importante diha. No? Pero sila, although they claim na they are the legitimate kuno, they claim sila, they are the original, or whatever unsa ila i-claim, napahanan sila na. Basta ang ato diha, na padayon lagi tapon sa atong kalihukan. Importante nga, naglihok ta, importante nag-evangelize ta. O nga importante, okay? Sige. So, napailaing speaker karon? Napailaing speaker? Brad, padayon to si Brad. Mundo na may mga, padayon pa ka, Brad? Padayon pa kasi mong topic. Sige, paminaw ko. Ha? Unsa no? Question and answer. O sige. Ha? Ako no, nag-invite na ba ako ninyo ni atong Sabado? Agi mo tambong sa akong kuwan? Sa kadang 40th anniversary sa akong ordination des Carmelite? Diya ba ito sa kuwan? Starring mo yung lungsuranon? O may usa ka siip din dito? Sige na lang. Wala ginakanto. So, Brad, ikaw, na may question sa iyang topic? Okay, siya may nag-discuss. So, all questions ato may i-direct niya. Okay? Sige. Salamat, Padre. Di ba? Abasig na mo ipangutan na kay pwede ra gyud mo tubag ang katong mga naiikatubag. Makatabang po si Padre sa tuwa og sila si Bradmon. Bagol na ito pangutan na, ha? Sa ito pangutan na, ha? Kung ang mga ni-exist ba nga naa sa impyerno, mga panuway, naghatag bagyapon sila og himaya sa Dios. Okay. Sa theology, doon naman ay lain-laing matang sa glory or himaya. Doon ay internal glory, external, doon ay objective glory, o doon ay formal glory sa Ginoo. So, upat sa to, internal, external, objective, o formal glory sa Dios. So, ang gloria interna or internal glory, muna gining kinaiya nga gihuptan sa Dios isip labing hingpit nga pagkamao. Perfect being. Na in cross reference sa 1 Timoteo 6:16. Sa ang perfection nga naa sa Dios mismo. From himself, diya sa Dios mismo, kumpleto siya, perfect, and in himself he is glorified. Muna internal glory. Ikadua, external glory, Roma 11:36 ang atong basihan, mo kining himaya nga gihatag ngadto sa Dios gikan sa kabuhatan. Nga ang mga binuhat mudaig, muhimaya, musimba, mupasidungog sa Dios. Mo acknowledge sa Dios. Munay gitawag og gloria external or external glory. Ang himaya ikatulo kining gloria objectiva. Ang himaya nga gihatag ngadto sa Dios gikan sa mga butang tungod sa ilang pagkanaa. Salmo 19:1 ngadto sa 6. So kaning ikaduha nga gloria externa, muni gibuhat natong mga buhi nga kamao ta mo daig sa Ginoo, mo pasimba, mo pasidungog niya, og labaw sa tanan sa mga naas langit og sa naas purgatorio. Ay in the final judgment mawaan man in purgatorio. Sa langit forever na ani gloria externa. Nga ang tanang na dito nagpasidungog, nag-awit, nagsimba sa Dios. Wala nis mga naas impierno. Munang yung kunyo kanina, nga duhaan lang yung tubag, wala og naa. Unsang klasiya si Maya ang wala dito. Wala nila buhata alang sa Dios, kining gloria externa. Okay? Unya, ako sa tiwason, balikan ta ni katulo. Kaupat, gloria formalis, ang himaya nga nagikan sa mga binuhat, nga dunay salabutan o gawas nung kabubuton diha sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Dios. So, formal glory, kita ning mga tao o mga anghel, ato ning gihatag ngadto sa Ginoo kung mo-obey ta sa iyahang will. Kung mo-follow ta sa free will or sa gusto sa Ginoo,
nagbuhat ani, naghimaya ta niya formally. Glory nga formal, gloria formalis. Kan sa mga nasa impierno, kay ni-exist man sila. Wa may mawagtang ang ilang existence. Nabilong aning gloria objectiva. Ang ilang pagkanaa ba? Pero wa magpasabot nga nagdaig sila sa Ginoo na sa impierno nga nagdaig na sa Ginoo. Wala na dito alam nila. Ni curse noon. Pero the fact nga ni-exist sila, still the power of God, kana bang, di ba ganina atong naisgutan ang divine providence? Nga kung tangtangon nas Ginoo, mawagtang ang existence sa usa ka pagkamao. Ma-annihilate siya ba? Nya kay wa man ma-annihilate ang nasa impierno, man mawa. Gi-preserve gyud sa Ginoo ang ilang existence. And by the fact that God preserves their existence, naa sila, muna'y naghimaya sa Ginoo ang iyang pag-preserve sa ilang existence. Itawag siyang gloria objectiva, objective glory. Sa part sa Ginoo ba? Oh, nga gi-preserve na niya, naa na ni-exist ng mga tawana or kaning mga panuway nga naa dito. Pero sila nga naa dito nga gi-preserve, mga demonyo, mga tao nga nalang nga impierno, sa ilang part subjectively, wala sila mo glorify sa Ginoo, wala sila gloria externa. Na substance ra. Okay, ang gliso tugtubagan na kung mo kay bawo malain din ang matang sa glory. So nakuha na. Okay. Hapit na. Ano malay mo tana diha kay basi magmahay mo. Hindi glory objectiva ba? No? Number 3, hindi ko man diha ang himaya ang gihat ng ngadto sa Dios gikan sa mga butang tungod sa ilang pagkanaa. Meaning to say nga all created things, all living and non-living. Living and non-living things. Apil ang mga bato, mga tanan nga ni-exist. Tungod kay naa sila. Pero kining mga butang nga di ni kamao mo simba sa Ginoo. Okay, wa man sila free will, wa sila intellect. Pero with the fact na ni-exist, naghimaya sa Dios ang ilang existence. Tanan nga ni-exist. Their very existence, their very being. Their very existence. Naghimaya sa Dios. So, umula yung pangutana, no, naanda. Sister, na yung pangutana, sister? Wala. Kaya sa inarbay kayo pangutana niya, inig kahuman na nun, anak pangutana. Wala din na nun, kadungog tanan. Wanunuha na lang, special child ba? Kawas, late na gini mo na naunaan. Ikaw may... Ako lang mong tanan ninyo siguro. Ikaw mo may pangutana. Adra? Oh. The best word. Mo ba ni pinakamaayo nga kalibutan? Ang kalibutan nga itong barugan. Okay. So, remember that if everything that God has created is good, kung piniprinsipyo niya, diba? Ang karoon yung iluha, kulkid bayo. And the most beautiful gift that He has created is kita. Ang tao. No? Diba? And according to the plan of creation, the book of Genesis, no? When God created the moon and the stars, etc., He saw it was good. When God created the mountains, the seas, the rivers, He saw it was good. When He created the fish of the sea, the birds of the air, and all the living creatures that crawl on the ground, it was good. But finally, on the sixth day, when He created man according to His own image and likeness, He saw it and it was very good. So this means to say, no, sa tanang gibuhat sa Ginoo, small or great, no, man is the most perfect of his creation.
Pero, ang kanang at the back of our mind ba, kung sa palabi pang maayo ba, the question there is the existence of evil. Diba? So, how do we find maayo? The fact that everything exists is good because there are three categories of being. Explain you about metaphysics of ontology. Being is one, being is good, and being is true. The fact that nothing exists is good. That's why Gobe Pamukana is the devil good. Ontologically speaking, yes. The fact that the devil exists is good because his existence maunay nakapahimo niya good. That is what we call ontological good. See? So, pagkakaroon na, doon na pa may mas nindot pang kalibutan na ibuhat sa Ginoo, aside from this material world, ito na itong kalibutan. As far as we know, as far as we know, and as far as the Bible is concerned, there is no other world much better than this world that He has created. Ano man, makaiko na this world is the most beautiful world na i-create sa Ginoo. Ano man, tungod kay kinin kalibutan na, at tugipuyan karon are populated with human beings like us, according to His own image and likeness. And aside from that, from all that, from the billions and billions of stars and planets, as far as we know, it is only in this world na ang atong Ginoo na pakatao. And it is only in this world that He see. Di ba? Kung atong, luno pa magbilain, mas nindot pa na kalibutan na ginuwas Ginoo. Ako to magkana, as far as we know and as far as the Bible is concerned, this is the only word na makaingon ta nga the best of all worlds. Pero, nakita doon na mga speculation ba? Na, is it possible na among the millions of stars, among the millions of planets, etc., doon ay mga living creatures dito? No? Kalau mga alien, di ba? Mga ET, extraterrestrial being. No. Ang nakapagutana, if they exist, are the humans. Are the humans. Di ba? If these aliens, extraterrestrial beings, buhat mo na sa Ginoo. Will they also see? Di ba? That's another question. Ato na po kakul to theology na. So, kapag theology at babak mo na po diha, di ba? Pero man kay because it is the only word that is saved. It is the only word na iyang ipili. It is the only word that we know nga makatawa siya. As far as we know and as far as the Bible is concerned. Kung doon na kailangan, ako lang, hain na siya. Pero, pagkutana, ganito may isa na doon, ganito na itong Rolis, hindi sa Sino Espanyol, ipagkutana ko sa katao. Ito sa pagkutana. Pati, hindi ko masya nga. Hindi ko makagawag sa tanan. Nothing is impossible with God. Oh yes, that's true. Ang iyong pagkutana mo ni, can God create another God? If it is possible for God, if there is nothing impossible with God, if everything is possible with God, because God is very powerful, mahimo ba sa Ginoo pagbuhat, pag-create ang another Ginoo? Kamo ko na, pagpatubak mo. Kano yung pagpaputana? Can God create, makabuhat pag ginupat mo kanil niya, madaog. So,
call philosophical questions. No? So, it can be answered philosophically speaking. So, katong pautanan niya, can God create another God? No? Ako na doon i-discuss kaya ito sa seminaryo, wala ko malimot, anak. In God, there are two kinds of power. No? The absolute power of God and the relative power of God. Absolutely speaking, yes, God can create another God. But relatively speaking, He cannot because that is against His nature. If God to be God, He must only be one. To the question, can God create a world which hindi niya makikita, hindi niya madaog? That is an absurd question. Ano man? That is contradiction. The only thing that God cannot do, no, is that He cannot contradict Himself. Okay? Tuha ka ng posible ba ka na ako'y mas hindi pag-alimutan outside the solar system, outside the Milky Way? Hindi nila, pero ano ba ginawa? Pero nakakagana nila, why did God not reveal that reality? Nandaan na siya. Diba? Okay, wala na. Ikaw, Brad, ikaw may speaker ka na. Ikaw may speaker ka na. Salamat kay Padre sa imuhang pagpaambit, no? May tungod sa pangutana nga perting ninduta ba? Philosophical kayo. Can God create a world better than this world? I know nga, mga philosophers rin, Sir Rowdy, na gini mga tubag nga nagpahipi. Ako share ko gamay, theoretically, it can be. By theory ba? Kung mag-imagine ta, it's possible nga maghimo ang Ginoo kalibutan nga nagsiga nga hayag ang mga tanong nga so far as we can imagine. So by theory na siya. But that cannot be real. Ano man, ang wisdom sa Ginoo when He created is far greater than our ideas. Sa to ako kitay panahon mo na itong gusto nga, mo na itong presumption mo tanindo tanong tanas Father, how do you define good? How do you find better? So kay kung kitay panahon mas maayo tingin itong kalibutan ingon ana, di ba? Kung kitay mo ganahon na. Pero mas wise man Ginoo. Mo bitaw mabasa ka ng Job 38 versikulo 1 versikulo 2 lang ta. Unsa may ingon diha sa Ginoo ni Job? Sige nga, kabasa mo na sa basahon ni Job 38 versikulo 2. Kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam? Diha ka ba sa pagbuhat ko sa kalibutan sa Himdan? When I arrange the stars, diha ka ba? Question me. So, kinsa ka man? Ang kaalam sa Ginoo ba? Pero kuha kita nga, this is the best. Kaya mo igihimo sa Ginoo. This is the best. Ang Ginoo, dili man, ang nature good sa love, di ba love ang Ginoo? Ang nature sa love, dili na makakomprehend og partiality. Sabot mo na? Love cannot comprehend partiality. Gana may example ha. Ikaw, kasi nadaghag anak dire. Sister Joby, pila ka ba anak ni mo sis? Napo ka ba imong anak? Kada usa sa imong anak, kung sa may kada usa sa imong anak kung sa may isulti, I love you with all my heart or I love you 5% of my heart. Ha? Napo nakabuka, di ba kami ngon, I love you 10%, imo 10% ra kay napakay mga igsuon. Pero may 100% kada usa. Muna nature sa love, always at His best. Always at best. So when God created the world, because His nature is love, it was always at His best. So this is the best of all possible. Nakuha ra, na substance. Pero na yung mga philosopher diri atong patubagon Sir Rowdy. Kasi mo itubagan na Sir. Ni Brother Ramon na po ni itubag Brother Ramon po na possible nga pangutan na. Ikaw Sir, ikay itubag Sir. Nga, can God create a world better than this world? Is it possible? Ang sa akong pagtubag na sa akin. Ngayon sa ka, may interview kami ni Father Dominic League
saka order picture dito sa gawas. And sa mga pangungana sa comment section is can God create a best possible world? And according to Nicolay, Bote Aquinas, wala siya nga there is no such thing as best possible world because when God created, it is always great. Mo yung ikandra nga. Walay best of all. There's no such thing as a best. Mo ka best of all possible there's mga options na tinignan na nga. They like mga kinds of possibility kung say existence or reality ana. But in the case of God, kana siya nagiwang Ginoo butang nga dili siya kuwang, but rather it's the best of all, and we can say everything is great ana bitaw. So murag mas fitting nga mas subscribe to sa gisulti ni Father nga murag mas fitting ni siya nga ang kalibutan because ang kalibutan na is the world where there is the reality that God became man. Diba lang? Although na-debate na sa Franciscan of Dominican whether is it necessary for God to become man, but one thing ay ilang ma-agree is that or gusto na ang Dominican siguro nga dili siya necessary if wala na redeem ang walay fall or ano bitaw natao na siya kaya para ma-redeem ang kalibutan. But for the Franciscans mo na sila even for Aquinas well, natural sa usa ka lover na gusto mo kuyog sa iyang beloved. So if God loves and God loves His creature, it is proper or it is appropriate for the lover to go with the beloved. So para ako lang kana siya nga kaplagaan nga kani nga the best of all, this is the greatest or what makes God or in the infinite wisdom of God, He has no options in the sense nga nagluhon na siya kung sa best ana. But rather, in the infinite wisdom of God, what He created is the greatest because part siya wisdom that He will become man and He will be with His beloved. So, anak ko nga. Dapat, Juan, at corollary to that one, happy. No? Ngayon, pangutana. No? When God created man, did He created man out of necessity? Is it necessary for God to create man? Yes. Natawahan ninyo? Did God create man out of necessity? Or, did God create the whole universe out of necessity? No. Kamay ko pa. Wala sa lahat gusto nila. Murag isisiti iban yun na nila piin ang itong libutan mga hayop makita niya walay mo manage mga piin niya Kasama? Inamulit ka ba? Ang ibang mission rin, ako isisiti Oo. sa akong kwan rin, gamay lang kasabot, out of necessity siya kay first, created man sa kwan, kalibutan niya, mga hayop, mga tanong. Necessity, the term necessity. Kinahanglan ba yun? Ang point na ba is sa part sa Ginoo ba nanginahanglan ba siya sa Kinahanglan ba siya na kumitapat the whole universe? Nanginahanglan ba siya? Yes, please. Kinahanglan siya ka? Kinahanglan siya ka? Ang yan, decision ng general ng hindi makinawa. According na yung regular kay kung sayo ko. Wala na siya nang inanglan sa tao ng musimba niya or
gibuhat niya ang tao kay siya mismo kumpleto naman. So wala na siya necessity as God na create pag tao. Pero kay katong tupag gani ang gibuhat pa siya og tao because of his will and his love. Mara. Sa mapailahin diyan, Juan, mapailahin opinion niya. Ikaw ba? You're a philosopher, Mabes. For me, brother, I don't think studying was from studying is like boundaries and Correct. So God is self-sufficient by himself, so he's happy in himself. Yes. In fact, He's the most perfect being. in fact, he's the end of all creation. Yes. So in that case, we can say that the existence of man is fleeting rather than being necessary. Again, the existence of man is It is fleeting, appropriate. Rather than necessary. Karoon ng perspective mo. What do you mean? Well, we're saying it's fleeting. In essence, it is the most perfect, proper for God of the nature ang tao na lagi kung could manifest sa iyang glory. Lagi, in the perspective of finance, creation itself is not a representation of God's glory. Correct. That's why He created angels, they had a representation of simplicity, He created corruptions and growth as we would say His glory. So all creatures are, we can say, manifestation of what God is. So in that kind of sense, we can say na, kung bigla, mga pagsantos na angels are, we can say, are generous pertaining to man, because only man can manifest the imago Dei, the creative, ang tao na pagpapuhan of image and likeness of the You believer. know that God did not create angels according to his image and likeness. Oh, di ba? Yeah. God did not create angels according to his own image and likeness. It is human beings that he created according to his own image and likeness. But about that, further, like the operation of man, but the laws of creation, the law of this kind of the laws of the Father, So, ato na sa ato nito mo na God did not create man, for he did not create the world or the universe out of necessity. Naroon ka na. Because the principle is that God is self-sufficient being. God is the most perfect being. No? He doesn't need anything to exist. No? All creations na yan ibuhat would add nothing to the perfection of God. Do you understand? Oh, lagi sa mga lagi, okay. So, this creation that we created, all these things, all the universe, including man, would never add nothing to his own being as God. So, pero ang atong pagsamot ani, God is what we call sumong bulong. Sa mo si sumong bulong? Supreme good. There is also a principle in philosophy ngayon. Bulong di posibong sumi. Kadong bala? Kadong bala? Kaya na itong discussion, doon ito na mabis pare. Di ba naman yung... Ang kamo, kinunari naman yung minuwanan ng mga itong susulis pare. Padiscussion rin nato, parehan din eh. Pero, particularly ay, wakil. This creation, including man, is an act of God being good that refuses itself. So, God does not need anything. God does not need any being outside of himself. Because he is the most perfect being. So, ang atong existence na di ka nas Ginoo. That's why in the book of Acts, Pablo, in God,
We move, we live, and have our being. Diba? That's why they're called contingent being, and God is what we call necessary being. Inherent pa lang sa Yahweh. Yan. Usap sa mga attributes. Okay? God cannot be merciful. He must be merciful. Because if He is not merciful, then He ceases to be God. Okay? Nga ba? Okay. Oh. Hindi pa necessary ang tao rin yung pala ngayon anak. Bahaya ko dapat. Bahaya ko dapat. Bahaya ka lang sa diya. Bahaya ka lang sa diya. No? Bahaya ka lang sa diya. We're talking about existence. We're talking about perfection. Okay? Yes. Tama? Now, ako na itong marunong yung pagkakala. So naman, gano'n po. So, hindi pa necessary ang tao niya ba? Ganun pala na yan anak para hindi maragdag ka. Ang pagkakala, isang anak, sa kalimutan, isang anak, this is into the part of God. It is on our part. It is necessary, thus, para nato, may pataas na mahal ng anak. For what reason? Ano pagkuas ng bata? No! To manifest His love. That's why it says, for God so loved the world that He gave His only Son. Diba? Wala siya. So it is the world that He created, that He loved. Ano pa? Ano niya consulting? Wagi mo kayo bawat niya naman. Hey, this is how many dakong heresy na wag na tubantay. Diba? Panginoon, Panginoon na John 16, for God so loved the world that He created, that He gave His only begotten Son. Remember, that it was the world that He loves. It was to the world that He sent His Son. It was the world that Son redeemed. Meaning to say, it's not just the Jewish people na isa-aral ng Mason. It is not just a certain group of persons or people na iyan pagkaluwason, but the whole world. Mao na karami ko, sila rin maluwas, ano kung mana? Dako kayo ng siya. Ano ka matiko na? That is the greatest heresy to claim that they're the only one sin. Kamu rin ipamarkas Ginoo. Kamu rin ikubas Ginoo. Kami din. Diba? It is the world that He loves. It is the world that He saves. It is the world that He pakamata. So diba, you can never monopolize the love of God, the salvation of God. But tayo naging okay. Political ka lang, process of corona. Even the church. Wala may walang church na kita ng Katoliko ng was. Okay? Oh. Okay, lumasan talaga. Oh, ako Romelo, nandiyan may two speaker. In terms of Filipino, lugar na siya o state na paying siya? Okay. Ang kanang langit is both a place and a state. No? It is diba? Ginaman sa Evangelio sa Huwag sa Ginoo, in my Father's house, there are many dwelling places. I have to go to prepare a place for you. You see? That 14, you know? So, heaven is both a place and a state. But what kind of place? Meaning the material place for this kaliputan. Ano man? Kaya, hindi ko ito about place o lugar is ano kayo na, why ba kayo na ito biology? For example, kanang langit. No? Ang ato inis langit, todo kita dito. Pura-purawan. No? Remember, sa our Father dito, our Father
Father one in heaven. The heavens, the plural not of heavens. Because heavens is so wide na lugar. Infinite ang iyang existence. Kung nga nila, no, in my Father's house are many dwelling places. Buti masabot na heaven is a place where everybody has a place. It would accommodate even trillions and billions of people na kalibutan. No? Kung ang atong idea sa langit pa, gamay na kayo. Dito. Gamay na kayo. Usay pa, because we have conditions sa itong palimot sa itong senses. Pero the reality of heaven is as huge as the universe. Vastness of heaven. Bahala. Salamat kayo, ha? Sa ngalan sa mahal sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. Maya sa mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin ninyong Diyos magahom sa tanan. Ang mahal, Anak sa Espiritu Santo. Amen. May gabi. Salamat kayo, Father Lucas, no niya. Sunod Lunes na po, mag-abot na sa tagbalik. Praise the Lord. Praise be Jesus and Mary, now and forever.